Magliligtas tayo ng isda sa abandonadong lawa. Wow, ang daming isda dito. Nakuha ko siya, oo, ano yon? Grabe. Totoo na to. May malalaking isda dito. Tignan mo yan. Grabe, Diyos ko, tignan mo yan. Puro bakas ang troso na ito. May kumakain sa kanila. Parang tatsulok ang ulo nito, bro. Makamandag yan, patay na isda yan. Kailangan nating hulihin lahat ng isda dito kasi namamatay na sila. Baka ito na ang pinaka-astig na huli natin ngayong gabi. Ang laki nito. Baka ito ang pinakamalaking hito natin. May nakuha tayo. Kamusta BFT Nation? Welcome sa isa pang video. Ngayon, magliligtas tayo ng mga isda mula sa abandonadong lawa na. May nag-message sa akin mula sa komunidad na ito ilang araw na ang nakalipas. At marami talagang iba't ibang lawa dito. Noon, nilagyan nila ito ng mga kakaibang isda at nagtayo pa sila ng isang napakalaking talon na nakakonekta sa mga lawa. Kamakailan, ilang buwan nang hindi gumagana ang talon kaya napabayaan na ang mga isda rito. Sabi nila, mula nang tumigil ang talon, nagkaganito na. Natrap ang mga isda doon. Sabi nila, pwede kaming pumunta para hulihin sila. Kung ayaw namin, pwede naming ibalik sa lawa. Kung maganda, pwede naming dalhin sa lawa namin. Pinayagan kaming iuwi ang mga isdang ito. Di niya sinabi sa akin kung anong mga isda ang nandito. Pero sobrang excited ako, sabi niya. Marami raw. May mga isdang nasipsip ng pump mula lawa papuntang talon. At yung iba inilagay doon. Hindi ko na alam nasaan na. Parang nasa gubat kami ngayon, sabi niya. Isa itong napakalaking talon na gawa sa bato. Kaya susubukan naming hanapin ang talon na ito. Pero pag akyat namin, nakita namin ang karatula na ito at sinasabi nitong may mga buwaya sa lugar na ito. Kaya ngayon, sabi niya, yung talon ay parang nasa itaas, pero yung mga buwaya, kaya nilang umakyat. Ewan ko ha, medyo delikado ito. Sana walang buwaya, kahit maliit o jacuzzi doon. Gustong gusto ko ang mga ganitong video. Inabando ng lawa, nililigtas ang isda, at gagawin natin ulit ito ngayong gabi. Hanapin natin ang maliit na talon. Sinabi niya, may dalawang magkaiba. Tingnan natin kung ilang isda ang maliligtas natin at kung anong mga nabubuhay sa inabando ng lawa na ito. Tara na! Tingnan nyo ito, dito mismo. Makikita nyo na may malaking tumpok ng bato. Parang napakalaking rock formation. Sa tingin ko ito yung sinasabi nila. Ayon sa subscriber, kung aakyat tayo doon, may makikita tayong isang pool ng tubig. Dati, dyan bumabagsak ang talon. Pero ngayon, hindi na gumagana kaya naiipon ng tubig at hindi na dumadaloy sa lawa. Hindi ko rin alam kung paano tayo aakyat doon. Medyo mahirap ito. Siguro ito na yon. Tara na. Susubukan kong umakyat dito. Wala akong nakikitang tubig. Grabe, patingin ng camera. Sa tingin ko, ito na yon. Grabe pare, ito na yon. Ang lupit. Tignan mo tong lawa, Brandon, parang inabandon na. Kita mo rin kung saan nakakonekta dati ang lawa. Ayan ang lawa. Kitang-kita mo yung patag na bato kung saan dumadaloy dati ang tubig. Wala nang gumagalaw ngayon. Ang lupit. Mga tol, malaki-laki rin tong lawa na to, punong-puno ng halaman. Wala akong makita, di ko makita kung gaano kalalim. Uy, may mga maliliit na isda sa loob. May mga isda kahit saan. Ang lupit nito. Okay, di nagsisinungaling ang subscriber. Marami tayong magagandang video dahil sa inyo na nagre-rekomenda ng kakaibang lugar. Minsan man ay di totoo. Pero sa tingin ko, totoo ngayon. Sabi nila may mga astig na isda raw dito, kaya ang tanging paraan ay pumasok. Gamitin natin yung lambat para makita kung anong mahuhuli natin. Tingnan natin kung anong mahuhuli at maililigtas natin. Hindi siya malalim, hanggang bukong-bukong lang. Pero pare, seryoso, baka may buwaya dito. Kung kaya kong umakyat dito, kaya rin ng buwaya. May pipe trap dyan kung nasaan naroroon ang isda. Kaya tingnan natin. Diyos ko Brandon, walang isda. Saan napunta? Grabe may gumalaw. Ang kapal. Tingnan mo. Bro, isda. Seryoso. Tingnan mo kung gaano kakapal ang mga halaman dito. Ang hirap hulihin ng mga isda dito. Grabe, ang kapal talaga. Tingnan mo, may nakita akong isda pero wala akong nakuha. Kukuha na lang ako ng random na lambat. May isda dito pero di ko alam kung ano sila. Hindi ko narinig na gumalaw ang lambat. Diyos ko, itapon na natin. Tingnan natin kung may nahuli. Bro, tingnan mo, may nahuli tayo. African cichlid. May mga itlog din sa bibig niya. Oh, nagbibreed sila dito. Wow, African cichlid yan. Maglalagay tayo ng tubig sa timba, ilalagay natin siya doon, kukuha tayo ng maliit na timba para sa kanya ngayon. Pwede nating itago ang mahuli natin kung gusto. Gusto natin itong isda, kaya ilagay na sa timba.
Mabilis dumami ang African cichlid, pwedeng libo-libo dito at malaki ang pond. Mahaba-haba rin ito. Ang lupit talaga. O ayan na ang unang isda ngayong gabi. Ayan na siya. Tara, tuloy pa tayo. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Ano yon? Bro, malaki yung isda. May nakita ako. Diyos ko, parang nahuli ko. Bro, malaki to. Mas malaki pa sa cichlid. Tingnan mo lahat ng kabibe. Ang laki pala nito. Oh, isa palang tilapia. Anong ginagawa mo rito? Diyos ko, kumalma ka lang, sige. Baka ginawa lang siyang pain para sa mas malaking isda. Hindi tayo sigurado. Pwede rin siyang nahigop ng pump nung bata pa siya. Pwede nating itago o ibalik sa lawa. Sa tingin ko ibabalik na siya. Sige, paalam kaibigan. Teka, may isda sa likod. Kailangan ko ng lambat. May nakita akong isda sa sulok. Diyos ko, nakuha ko. Mukhang malaking angelfish. Oo, tingnan mo to. Diyos ko, sobrang laki ng angelfish na yan. Kasing laki ng kamay ko. Tingnan mo kung gaano kaastig ang angelfish na to. Grabe ang ganda. Mga tol, may African cichlid na tayo. Ngayon naman angelfish. Ang ganda ng variety natin. Ang astig ng isdang yan. Ilagay na natin siya sa timba. Ang daming kakaibang bagay dito. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano pang mahuhuli natin. Pare, ang lala ng mga bagay dito. Isda ba yon? Akala ko isda nga. Uy pare, nakita mo yon? Tingnan mo dito. Diyos ko, oo, isda nga yon. Grabe, ang kapal ng damo. Nakuha ko ba mga tol? May golden fish dito kanina. Diyos ko, severum yan. Tingnan mo. Wow, ano yon? Kadiri. Parang alien. Pero mga tol, may gold severum tayo dito. Matagal na akong di nakakakuha ng ganito at malaki siya. Ang ganda. Yan ang pangatlong huli natin. Siguradong itatabi natin to. Hindi natin siya ibabalik sa lawa, kaya ilagay na natin siya sa timba at maghanap pa tayo. Ayan ang munti nating severum. Kahit ano pwedeng lumitaw, kailangan lang nating magpatuloy na magbantay. Pare, nakakatakot lang to. May natatapakan ako, gumagalaw, itaas mo ang paa mo at lalambatin ko agad. Dahan-dahan lang. Grabe pare, sa tingin ko tama ka. May nakita akong gumalaw. Pagong ba yun o ano? Hindi ko alam. Malaki siya, pero hindi ko talaga alam. Ay grabe. Ano yon? Tilapia ba yon, bro? Yun ba yung naramdaman mo sa paa mo? Pangalawang tilapia na yan. Hindi yan ang hinahanap natin. Sige, ingat ka, bro. Ay pare, ano yon? Grabe, Brandon. Ganyan ba ang naramdaman mo? Parang hito, may matutulis na parte, pare. Ripsaw yan. Grabe yung ripsaw. Ngayon, may kakaibang isda tayo dito. Nakulong siya sa lambat. Sige, bro. Nakuha ko na. Tingnan mo yung ripsaw catfish, pare. Bata pa yung ripsaw na yan. May ganito rin kami sa bahay. Siguro 3 ang naroon. O may isa kaming mas maliit, isang mas malaki, at 2 malalaki. Kita mo kung bakit ripsaw ang tawag sa kanila. Tingnan mo yung matutulis na tinik mula ulo hanggang buntot. Wow, ang astig. Sige, may mga kakaibang isda dito, mga pare. Sobrang kakaiba talaga. Sige. Hindi pare. Imposibleng nabitawan ko yung ripsaw. Hindi talaga. Grabe na wala yung ripsaw, pare. Bago pa kayo mag-comment, butterfingers daw. Wala naman akong mapaglalagyan nito sa labas ng tubig. Nasa tubig tayo ngayon. Ay teka pare, ayun. Ayun, kita mo? Yun na ba yun? Ang galing ng mata mo pare, siya nga. Pero sigurado ka bang siya pa rin yun? Tol, kailangan ko siyang kunin. Nakuha ko na siya. Oo, tingin ko siya pa rin yun. Kita mo kung saan natin siya nilagay sa lambat. Salamat sa Diyos, nakuha na siya. Ilagay na agad sa timba, wag nang pakawalan. Ayos mga tol, pinakaastig na isda ngayong gabi. Papasok na sa timba. Ano yon? 4 na agad ang nakuha natin. 5 minuto pa lang tayo dito. Ang daming isda. Tuloy lang at tingnan pa kung ano pang maliligtas sa lawa. Ano yung mga yon? Ang daming maliliit na isda dito. Teka, may itim na isda dito. Tingnan mo to. Parang molly to, nakuha ko na. May maliit na molly o kung anuman, itim siya. Ay nako, tumalon palabas. Tol, may malaking bagay sa tubig. At bakit ka papalapit doon? Tingnan natin. Tara na, ay tol. Ang laki ng isda niyan. Ikaw lang ang nakakita gumalaw yung patpat, di ba? Hello, siguradong hindi yan ang nagpapagalaw sa stick na yon, tol. Parang mid of sick or parang red devil o kung anuman. Di yan ang hinahanap natin. Ano? Hawakan muna natin siya, bro. Oh, nandito pa rin siya. Seryoso na mga tol. May malaking isda dito, di ko lang alam kung ano. Yo, Diyos ko, ano yun, tol? Nakita mo yung putik? May mabilis na gumalaw. Nakuha ko ba? Hindi ko yata nakuha. Dito lang, tol. Muntik ko na siyang mabitawan, bro. Kaya inihagis ko ulit. Hindi ko agad nakita, maliit pala na shovel nose. Dahan-dahan pare, bawal ibagsak ang isdang ito. Ang astig ng tiger shovel nose na hito.
Ilagay mo sa timba, salamat Brandon. Grabe tol, di ko agad nakita. Una, itinapon ko, tapos nakita ko siyang nahulog sa tubig. Sabi ko, Diyos ko tol, hindi pa natin nasisilip yung mga bitag sa tubo. Medyo delikado yon. Parang nakasemento sila sa bato, pero parang butas sa loob. Aray, may kumagat sa paa ko bro. May kumuha ng piraso ng binti ko. Sige, tatakutin ko sila. Delikado to tol. Ipapasok kong kamay ko sa tubo para takutin ang lahat ng isda. Sana pumasok sila sa lambat ko. Ayos gumana tol. Tingnan mo ang laki ng bluegill niyan. Grabe, tingin ko isda lang din yan na dumaan sa pump nung maliit pa. Malaki na siya ngayon. Ibabalik natin sa lawa. Baka may ibang isda pa bro, baka may laman yan. Kunin muna natin yung bluegill, tapos hulihin yung iba. Diyos ko Brandon, hindi ko nakuha yon. Blue akara yan bro. Ang laki niya. Di ko alam na nahuli natin yan. Ito, itatabi natin. Hindi ito. Pare, muntik na siyang tumalon. Ayan na siya. Tingnan nyo ang nakuha agad natin. May nakuha tayong munting ripsaw catfish, shovel nose savrom, cara angelfish, at astig na cichlids. Tuloy-tuloy lang tayo mga tol. May 2 talon dito. Hindi ko alam kung kakayanin pa naming tingnan yung isa pa. Hindi ko rin alam kung nasaan yon. Pero dito muna tayo magfo-focus, baka mamaya sa video, subukan naming hanapin yung isa. Ang daming isda dito mga tol. Tingnan natin kung matatakot tayo. Nakakatakot dito, Diyos ko, ang dami nila. Ayoko nito. Pumapasok yung tubig sa gitna at sa gitna rin. Bukas yung ilalim at yun ang daan papunta sa lawa. Kaya parang may butas sa ilalim at may mga isda doon. Diyos ko, nahuli ko. Tingnan mo, nakuha ko. Nakuha ko ba? Oo, pababa siya. Uy, isa yung arowana. Grabe, ang astig nito. Di ako makapaniwala na nakahuli tayo ng arowana dito. Nararamdaman ko siya sa loob mismo ng tubo. Tinakot ko siya, diretso siyang bumaba. Ang laki niya bro, malaking arowana. Grabe, wow, tingnan mo. Grabe, maniniwala ka ba dyan? Ang laki. Ang astig. Di ko sure kung kasya siya sa timba sa truck ko, kaya naghanda kami ng malaking pond kung may mahuli kaming malaki. Dalhin na natin ang isda sa pond, tumatalon na siya palabas. Babalik tayo para makahuli pa ng iba. Yan na ang pinakamagandang huli ngayong gabi. Tara, ilagay na natin siya sa pond. Nandito na tayo sa truck ko. Nakuha natin ang ating munting arowana. Pero malaki-laki rin siya, dahan-dahan lang. Ayan, nilalagay na natin siya sa pond. Tignan nyo yan, ang astig. Ang ganda niya tingnan dito. Lagyan natin siya ng aerator. Tapos, tignan natin kung mahuhuli pa natin ang mga kapatid niya. Kung may isa, siguradong may iba pa. Balik na tayo. Gusto kong bumalik sa tubo na to. Alam nyo ba? 2 pala sila. Kita mo parang pugad talaga ng isda dito. Dito nagtitipon lahat ng isda sa mga tubo. Subukan natin kung may mahuhuli pa. Uy, narinig mo yon bro? Narinig ko rin. Kunin mo. Parang may nakuha ako. Ano? Paano nangyari yon? Ang laki ng isda, Brandy. Oo, nakuha ko. Diyos ko, tilapia ba to? Ay, hindi pala. Grabe, ano yon? Naku po, Diyos ko. Ay, tingnan mo ang mga kulay. Isang severum yan, bro. Ang laking severum yan. Wow, sobrang ganda talaga niyan. Hindi pa ako nakakakita ng severum na ganyan ng kulay. Tingnan mo yung muka, grabe. Sige, bago ko pa ito mabitawan, ilagay na natin sa timba. Ang laki talaga niyan. Pagpahingahin muna natin ang mga pipe trap. Baka bumalik doon ang mga isda maya-maya. Maghahanap muna tayo gamit ang lambat. Lambatin ko na kaya yung lawa? Tingnan mo. Diyos ko. Ay, ahas pala yun. Sige, kailangan ko talagang makahuli ng kahit ano. Diyos ko, ang ganda ng resulta nun. Ano kaya yun? Tilapia ba to? Sige, ibabalik na kita. Pero may iba pa dito, hindi tilapia. Seryoso talaga, may isa pang isda pa. Nandoon sila, 2 na. Niloloko mo ba ako? Pulang buntot pa. Oo, isa yung red-tailed giant gurami. Isa sa mga paborito kong isda. Lalaki pa to. Ang astig. Nakuha na natin to, may isa pa tayong nakuha. O isa pang Midas, tingnan mo. Isa pa at isang malaking gurami. Ilagay natin sila sa keeper bucket. Shoutout kay John. Naglagay siya ng kakaibang isda dito at hindi pa natin nababawasan. Malaki ang pond, di tayo susuko. Bata pa ang gabi, tuloy ang paghuli at tingnan pa natin kung ano ang nandito. Alam kong ayaw natin pumunta doon dahil doon natin nakita ang malaking isda. Pero kailangan natin, kaya tara na. Ano yon, Brandon? Wala tayong makita sa mga punong to. Doon sa kung nasaan ang stick. Ah, nakikita ko na. Ano yon? Diyos ko. Sige. Diyos ko. Pare, nahuli ko talaga yon. Tingnan mo, isa yung lungfish, pare. Akala ko snakehead yan, tulad ng pain.
Ano kayang nangyari sa kanya? May kumakagat sa buntot niya. Naku, hindi maganda. Kita mo puro marka bro, may kumakain sa kanya. Isang African lungfish ito. Diyos ko, itatabi natin kasi kailangan, pero ang dami na natin. Cute pa rin siya. Ilagay mo siya sa timba, tingnan mo ang paa niya. May naaamoy ako. Siya yun. Tol, baka kailangan natin siyang ihiwalay dahil sa sugat niya. Sige, pasok ulit tayo sa gubat. Hindi ako makakita sa tubig. Grabe, kukuha lang ako ng lambat. Diyos ko, tingnan mo tong mga halaman bro. Ano yon? Uy, maliit na pink na convict. Astig. Tapos may nakuha pa tayo dito. Ano to? Ano kaya to? Mukha siyang African cichlid pero weirdo ang hugis nito. Mga tol, tulungan niyo ako. Di ko alam kung ano to. Sigurado akong cichlid pero anong klase? Hindi ko alam. I-comment sa baba kung ano ang pangalan ng isda. 2 cichlid, ilalagay sa timba. Tuloy tayo. Brandon, sa likod ng tubo may nakita akong malaki. Ang laki ng isda na yon, nahawakan ko pa. Pare, ahon na ako sa tubig. Tama na ang pananakot mo. Seryoso ako, malaki talaga yon. Yun ba yon? Pare, ahas yon? Ahas yon, tol. Sabi ko na sa'yo, may tatsulok na ulo, tol. Makamandag yon. Oo nga, tama ka, tol. Oo, tapos na tayo dito. Cottonmouth yon, tol. Sa tingin ko, teka pare, hindi ahas yon. Isa pang arwana yon. Promise. Sa tingin ko, gets ko na. Gets ko na. Teka, arwana ba yon? Oo, kunin mo. Grabe, akala natin ahas. Grabe, parang kakambal talaga nung isa. Akala ko talaga. Sigurado ako. Cottonmouth yon, pero pangalawang arwana na natin ngayong gabi. Sige tol, ayan na siya. Grabe, ang dami nating nakuha. Hindi ko na mahawakan lahat. 2 arwana na. Baka madagdagan pa. Tara, tuloy pa tayo. Ang dami ko talagang nakikitang isda, pero sobrang hirap hulihin. Kung titingnan mo dito sa baba, ang daming halaman na pwede nilang pasukan at labasan. Ang hirap talaga. Uy, Brandon! Brandon, umahon siya para huminga. Sinusubukan naming itulak kung ano man yung nakita namin papunta sa kanto na to. Grabe, nandito na siya. Nakuha ko na yata, malaki at dilaw pare. Nandito siya sa loob. Ayun mismo. Grabe, albino clown eye fish yan bro. Tara na sa timba pare. Oh, may pula siyang mga mata. Tignan mo ang astig nito. Sobrang lupit ng isdang to. Yan yung nakita natin. Umahon siya para huminga. Tignan mo ang isda na yon. Ilalagay natin siya sa timba. Hindi siya mukhang albino dahil kadalasan sobrang dilaw ang albino. Pero may pula siyang mata. Baka kakaibang Zante clown knife fish ito, di ko alam. Sabihin mo sa akin. Brandon, huwag kang gagalaw. Tignan mo. Ano yung stick? Ay, hindi. Isda pala yan, bro. Grabe, nakuha ko siya. Oh, garb yan. At may tilapia siya sa loob. Oo, nakuha ko. Ay, ayaw natin yan. Tignan mo. May guard tayo na sobrang astig. Pare, tignan mo yan. Ang astig talaga niyan. Tapos nakuha rin natin tong isa. Tilapia. Hindi ko alam kung anong klaseng guard yan. Mukhang hindi siya yung sa Florida. Sa timba ka na. Ayan na siya. Ilawan mo dito. Ginulo niya yung patay na isda. Isa ba yung Oscar? Hindi, isa itong Oscar. Parang maliit na baby Oscar, mahahaba ang mga palikpik nito. Parang naaalala ko yung longfin na Oscar. Pero parang baby. Ang hahaba ng palikpik niya. Sayang, patay na siya. Di ko alam kung bakit siya namatay. Siguro isang agresibong isda ang umatake sa kanya. Sabi ko nga, walang nag-aalaga ng pond na to kaya nakakalungkot. Kailangan nating hulihin lahat ng isda dito kasi namamatay na sila. Gusto ko rin mahanap ang pangalawang talon para makita ang itsura. Alam mo naman, hindi natin maliligtas ang lahat ng isda ngayong gabi. Babalik ako sa luma nating faithful para tingnan kung may nahuli pa sa pipe trap. Diyos ko, meron nga ang dulas. Nasaan na yung lambat ko, pare? Iniisip ko kung makikita ko kung ano ang nasa loob nun. Siguro. Ayun, nakita ko. Mukhang nakuha ko na. Pumasok ka na. Ayun, nagawa ko na. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ito na siguro ang pinaka-astig na nahuli natin ngayong gabi. Snakehead yan. Hindi, fire eel yan, pare. Ang ganda ng kulay, pare. Yan ang pinakamagandang fire eel natin. Tingnan mo, parang ito na ang pinakamagandang fire eel na nakuha natin. Bihira ang may ganyan na kulay, pare. Ang dami na nating fire eels ngayon. Pero ito talaga, sa ngayon, ang pinakamaganda. Ilagay na natin siya sa timba at tara na. Hanapin natin yung isa pang talon, tingnan natin kung anong meron doon. Maraming isda dito, iba-iba pa. Kung gusto nyo ng part 2, sabihin nyo lang. Ngayon, hahanapin namin ang pangalawang talon para makita kung anong meron doon. Tara, tingnan mo siya. Parang ahas, tol. Gusto niyang pumasok, ayan na siya. Paano ka bababa? Ewan, di namin ito masyadong napag-isipan. Ayos, nandito na tayo. Tignan nyo guys, kita nyo yun?
Parang may pader na bato katulad nung kabila pero mas maliit. Ay ano ba yun? Oh Diyos ko, Brandon. Grabe yan pare ko. Ano yan Brandon? Albino yan. Hito ba yan? Huwag mong sabihing albino red-tail na hito yan. Hindi, nanginginig ako. Hindi mo nakita yon, di ba? Grabe Diyos ko, andyan lang talaga siya. Ang laki. Nasaan na ang sombrero ko? Ano bang nangyayari? Albino ba yan pare? Sobrang laki. Hindi red-tail yan. Di ko rin alam ano yan pero kakaiba at malaki talaga. Papasukin ko at kukunin gamit ang lambat. Mag-iisip ng matalino. Parang may naramdaman akong kakaiba. Tol, gusto mong kainin kamay ko? May maliit na tubo dito. Bahay niya raw. Wild nito mga pare. Ang liit ng pool na to kumpara sa isa. B-R-A-N-D yun. Sobrang lupit nito bro. Grabe talaga. Ang laki ng isda na yon. Nandali, hindi ko makita. Ang dumi kasi. Ay, nararamdaman ko siya dito. Ayan siya. Oo. Natatakot na siya. Tignan mo. Diyos ko, hindi ko alam ang nangyayari. Hindi ko inasahan ng isda. Ang ganda niya. Perpekto. Ang dami niyang enerhiya. Nasa lambat na siya. Kalma lang. Diyos ko, tignan mo to bro. Gusto ko talagang malaman kung ano to. Asian red tail. Ano to? May pulang buntot siya. Diyos ko, ang bigat niya. Ano to? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Mukha siyang channel catfish, kaya iyon ang tawag sa kanila. Oh, alam mo ba? Isa ba itong channel catfish? Diyos ko, Brandon, sobrang laki, sobrang lupit. Wala na akong masabi mga tol. Magmamadali ako papunta sa cooler para dalhin ng isda. Wala akong pakialam kasi maliit ang mga isda nila. Kukunin natin ito, ilalagay sa cooler, at uuwi agad. Grabe to! Tignan mo yan, sobrang laki ng hito na yan. Grabe talaga. Buti na lang at dinala natin ang pond. Pare, hindi kasya yan sa cooler. Sa tingin ko. Tignan mo siya sa tabi ng maliit na arowana. Tatakpan na natin to, mga tol. Iiwan na nating hindi nalulutas. Siguradong may mga isda pa sa una at doon sa kakahanap lang natin. Kung gusto nyo ng part 2, mag-like at mag-comment. May ganitong isda doon. Tignan mo yan. Ang ganda ng gintong kulay. Anong ipapangalan mo dyan? Grabe ang lalaki, mama. Uuwi na tayo at ilalagay lahat ng nailigtas nating isda. Malalaki at maliliit sa mga pond ko sa likod ng bahay. Itong isda na to ay kailangang ilagay sa para pond. Kita-kits tayo sa bahay ko, ayos ba? O ayan, mga tol, nandito na tayo sa bahay ko. Ngayon, may ilan tayong mga isda na ilalagay natin sa unang pond. At yon ang front pond. Tignan nyo, isa yan sa mga dambuhalang garami. Grabe, naaalala nyo ba yung red-tailed na dambuhalang garami? Yung maliit na nahuli natin, lalaki rin siya tulad nung isa. Baka mas malaki pa. Lumalaki talaga sila. Tignan nyo sa baba, may clown at nightfish. Kita ko yung mga mata, parang yung nahuli natin kanina. Si Bros, may bagong kaibigan na. Tignan nyo, mga tol. Sa maliit na batyang ito, nandito ang ilang isda na ilalagay sa harap ng pond, gaya ng pinakita naming astig na nightfish. Ilalagay na natin siya sa pond. Ayan na siya, grabe ang astig nun. Ano pa meron tayo? Meron tayong malaking severum. Sa tingin ko, magiging okay siya dito sa pond. Ang laki niya at sobrang ganda. Tingnan mo yung pattern sa mukha niya. Ayan na siya, buddy. May shovel nose sa ilalim. Nakahuli talaga tayo ng shovel nose ngayon. Mas malaki ito kaysa sa mga nasa pond. Kaya ilalagay natin siya dyan. Balang araw, magiging halimaw siya kaya dapat siyang ilipat sa predatory pond. Tingnan mo yung mga palikpik ng fire eel na yan. Tingnan mo yan. Yan ang pinakamaganda. Mabait din siya. Karaniwan, sobrang hirap hawakan ng mga eel na ganito. Hinahayaan kanyang gawin ang kahit anong gusto mo sa kanya. Isama na natin siya sa grupo. Siguro lampas 10 na sila ngayon. Tingnan mo yan. Ay grabe Bruce, magpakabait ka ha mga tol. May dadagdag pa tayong 2 arowana sa pond, nasa malaking pool sila ngayon. Tara, kunin na natin sila. Tingnan nyo, andito tayo kay kuya. Ang ayos ng catfish na ito. Di na ako makapaghintay idagdag siya sa monster pond. Mga tol, comment kayo kung anong catfish to. Sinearch namin pa uwi, mukhang malaking albino channel catfish nga siya. Heto nakuha na natin ang mga arowana natin. Salamat sa Diyos at hindi sila kinain ng catfish habang pauwi. Tingnan nyo yan. Oo, may 2 pa tayong arowana. Tara, ilagay na natin sila sa harap na pond. Masyado pa silang maliit para sa monster pond, kaya dito muna natin sila palalakihin. Ang gaganda nila, tignan mo yung isa, mas malaki siya. Astig talaga. Gustong-gusto ko ang arowana sa harap ng pond. Ang ganda nila. May mga maliit pa tayong isda na ilalagay sa pond sa likod ng bahay. Eto na ayos, welcome sa bahay ko, MTV Crib. Oo, tignan nyo. Naglinis ako ng kaunti sa mga aquarium dito sa fish room. Ibig kong sabihin, tignan nyo yan.
Naglagay tayo ng buhangin sa lahat ng aquarium, mas maganda na talaga sila ngayon. Nandito si maliit na kariba. Tignan mo itong si kariba, grabe, ang laki na niya ngayon, ang bilis niyang lumaki. At tignan mo dito sa baba, naglagay din tayo ng buhangin sa aquarium na to. At dito sa maliit nating lalagyan, may mga isda tayo na ilalagay natin sa mga aquarium na to. Ang maliit nating baby ripsaw. Naglagay tayo ng maliit na baby ripsaw kamakailan. Kaya may nadagdag tayo. Mas maliit ito. Tignan mo, ayan na. Sa tingin ko, ilalagay din natin ang maliit nating lungfish. Grabe, tignan mo tong isda. Ang liit ng mga braso niya. Parang may kumagat sa braso at buntot. Ayan, umaalis na siya. May isa pa dito, si Sleepy. Tignan natin kung mahahanap natin siya. Ayun si Sleepy. Ang taba na niya. Kailangan niya na talagang magbawas ng timbang. Pare, nag-comment kayo at sinabi niyong gusto niyong makita ang mga update tungkol sa lumang fish room, yung pond sa likod ng bahay, kaya gusto kong ipakita sa inyo ang mga munting update na ganito. Ngayon, isipin natin kung saan ilalagay ang natitirang isda. Ito, baka isama sa Pipa Frog. Ayan ang maliit nating gar, ang kintab niya. Di ko alam anong klaseng gar yan, pare. Tingnan mo yung palaka. Buhay pa siya, mga tol, pangako. Tingnan nyo, buhay pa siya. Ano? Hindi siya patay, ayan na siya. May maliit na alien dito. Dumating na ang angelfish, severum, at higanteng garami. Sa tingin ko, alam ko na ang tamang pond para sa kanila. Sa pond na ito, ang pond, may isa pa tayong ganito. Oh Diyos ko, naku po. Di ko sila nabitawan. Ngayon, dalawa na ang red-tailed giant garami natin. Mukhang magdadagdag pa tayo dito sa pond hanggang makahanap ng permanenteng tirahan para sa kanila. Ayan, nakuha na natin ang ating angelfish, nakuha na rin natin ang pangalawang angelfish. Tignan mo yung isa. Tapos meron pa tayong magandang gold severum. Ayan, ang laki ng electric na maliit na kotse. Tignan mo yan. Idadagdag natin siya sa quarantine pond. Ayos mga pare. Ang natitira na lang ay iba't ibang klase ng cichlids. Idadagdag natin ang mga cichlid sa pond kasama ang malaking catfish. Tara na at ilagay ang mga cichlid. Tignan nyo, mga pare, marami at iba-ibang klase ng cichlids dito. Ngayon pinupuno na natin ang pond. Kanina nilinis ko ito at ako ang gumawa ng buong paglilinis. Naging madumi ang cichlid pond dahil sa mga dahong nahuhulog doon, kaya pinatuyo ko ito, tinanggal ko lahat ng dahon. Pinupuno na natin, bubuksan ng filter para luminaw. Kaya idagdag na ang mga cichlid. Oo, ang dami ng orange dyan. Sige, matagal ko na itong iniiwasan dahil kinakabahan ako. Narito ang malaking albino catfish natin. Mukhang channel catfish ito kaya ililipat natin sa predatory pond. Sana okay lahat. May isa pa tayong halimaw na isda. Dalhin na natin siya sa bagong tirahan. Ilabas na ang malalaking gamit para sa isda. Nakuha na rin ang pinakamalaking lambat. Mas malaki pa ito kaysa sa hybrid na nandoon. Baka nga pare. Baka ito na ang pinakamalaki nating catfish. Pare, dahan-dahan lang. Ayos na siya. Isa, dalawa, tatlo. Tara na, malaki. Takbo, 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 takbo. Ayun, ayan na. Nahuli natin siya. Ayan na. Ay, ang bigat. Kalma lang, kalma lang, kalma lang, pare. Aalis na siya mga tol. Ang ganda at laki ng isda sa lawa. Grabe ang lupit ng lawa na to. Ang dami na nating malalaking isda dito ngayon. Sige, ilagay na natin siya sa loob. Sana maging maayos ang kalagayan niya. Ayos pare. Mukha siyang malaki sa maliit na lawa. Pero pagdating dito sa malaking lawa, parang lumiit siya. Pero dambuhalang hito pa rin. Isa pang halimaw sa lawa. Mga tol, ang ganda na ng koleksyon natin. Mas gaganda pa to kapag bumalik tayo at magligtas ng mas maraming isda. Kung nagustuhan nyo ang video na to at gusto nyong makita ang part 2, mag-like at mag-subscribe kayo. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!